Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence na ko, Princess Abante at Joel Chua. Papatawa ng contempt, cite in contempt ng ombudsman. Ano ba nangyari, Kabibig? Ito kasi si Question ni Ombudsman Samuel Martires last Saturday ang Kamara sa pagbibigay nito ng kopya ng committee report kaugnay ng mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte sa kanyang tanggapan. Ito ay matapos ipahayag ni House Spokesperson Princess Abante noong Biyernes na ang pagsusumite ng ulat mula sa House Committee ng Good Governance and Public Accountability ay hindi nangangahulugang nagsampa sila ng reklamo laban kay Duterte. So naguguluhan ang ombudsman. Sabi ni Martires, bakit ba nila kami furnish siya ng kopya ng result ng kailang investigasyon? Ano yon? Gagawin naming scratch paper? Ano yon? We're not even a part of that investigation of the House of the Representatives, kaya hindi kami dapat furnish siya ng kopya. Yun pala, nagpapadrama. Baka gusto nilang umaksyon ng ombudsman at ang ombudsman na ang kakaso kay VP Sara. Baka yun ang kailang gustong gawin. So nagpa-playing safe na naman ang House of Representatives. Matatanda ang nilinaw ng tagapagsalita ng Kamara na nagsulong lamang sila ng impeachment proceedings at hindi nagsampa ng opisyal na reklamo sa ombudsman. Yun na nga. So bakit ayon kay Ombudsman Samuel Martires, mismong Secretary General ng Kamara ang nag-endorso na nasabing ulat at idinaklarang ito ay inadapt ng buong institusyon. Dahil dito, itunuring ng ombudsman bilang isang formal na reklamo. O diba? So anong ibig sabihin ng bobo ang mga taga-ombudsman? Ang Secretary General pala ang nag-endorso nito. Ay naku, Princess. Princess. Ano na siya? Princess. Sabi ni Martires, siguraduhin siguro naguguluhan lang sila o naguguluhan lang yung spokesperson. Ang nag-endorse sa amin ng committee report ng House Committee on Good Governance and Public Accountability ay ang Secretary General mismo. Ang sinasabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Joel Chua was adopted by the House of Representatives. So ang naging complainant dito na ginawa namin is the House of Representative Committee on Good Governance and Public Accountability ni Joel Chua. 'Di ba? Sino ang gagawin namin complainant? Wala. Nagsabit lang kayo dito para gawin scratch paper yung papel nyo. parang si Klang lang ng PBB, di ba? Nababahala rin siya kung magpapatuloy ang hindi pakipagtulungan ng Kamara. Maaring gamitin ng kanyang tanggapan ang kapangyarihang i-cite in contempt ang mga sangkot. Dagdag pa ni Martires, hindi nila maaring baliwalain ang isang reklamong malinaw na naisumite sa kailang opisina. Yan pala. So, dapat sana nakipag-usap si Princess Abante kay Joel Chua tungkol dito. Hindi yung parang yung pagkaintindi lang ni Princess Abante, yun ang kayang sagot. Which is mahina naman yung kabibig, di ba? Mas lalong gumulo ang sitwasyon. Mas lalong napaisip na ang taga-ombudsman na gamitin namin ang power namin na i-cite in contempt kayo kasi hindi malinaw. Parang pinaglalaroan nyo lang kami. Parang nagbigay lang kayo ng scratch paper. Para saan to? Anong gusto nyo? Sinong complainant? Don't tell me kami ang maging complainant. Di ba, mga kabibig? So ito, kabibig, may video tayong panoorin ngayon na kung saan parang parang naguguluhan si Abante kung ano ang sasabihin niya. Di ba, sometimes kung spokesperson ka ba, dapat ready ka sa lahat ng mga tanong, ready ka sa mga explanation, at ready kang sabi nga ni Jake Ejercito, sino ba yun? Estrada na mag-research, wag putak ng putak. Ito na. It appears that ito, otal siya, di ba? Otal na otal si Abante. So, meaning wala siyang alam. Or maybe, konti lang ang nalaman niya or hindi siya na bigyan ng abiso kung ano ang isasagot niya. Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Para binigyan kami ng kopya ng report of investigation. Para para basahin lang namin. Tama. Ngayon, kung ayaw nila mag-cooperate sa amin,
we might be forced, mapipilitan kami, gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Hindi ho kami nagbibiro. Trabaho ho ito na binigay sa amin ng taong bayan. Trabaho ito na binigay sa amin ng konstitusyon. Sino po ang isa Ano, sa bibigyan mo kami ng sulat? Opo. Bibigyan mo kami ng sulat? Nireklamo mo isang barangay captain? Ano, babasahin lang namin? Dinabi ko lang. Sino daw po isa-cite niyo in contempt? Aba, di kung sino ho yung ayaw Kasi this is a committee report represented by Representative Joel Chua. Opo. So we will ask Joel Chua once the Vice President or any of the respondents there will file their counter affidavit. We will ask the committee kung gusto nila mag-file ng reply. Correct. Kung hindi, it will be submitted now for resolution by the Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ayaw lang mag-file ng reply, we will consider them deemed waived. Oo. Ngayon, pag sinabi nila, ay hindi naman kayo nag-file sa inyo, if they insist on doing that, ay siguro naman, hindi ho ako I am not threatening them, siguro naman hindi na siguro magandang relasyon ito between the House of Representatives and the Office of the Ombudsman na ayaw namin mayari. I think they should cooperate with us because they were the ones na, kumbaga kinalabit kami, kiniliti kami. Yun mga kabibiga, yun ang statement ni Samuel Martires, Ombudsman, sa kanyang interview sa DZBB. So, ano ang iyong komento mga kabibig? Diba? Parang, ang hirap na hindi sila nag-file pero nagsumiti ng mga report doon sa Ombudsman para saan? 'Di ba? Gulo. In fairness, ang gulo-gulo nila. Ay, naku mga kabibig. Mana-mana lang talaga ang katangahan. Wala na bang mapiling mas bright and beautiful spokesperson? Sabi ni Joey Talacarion. Huwag po naman po natin siyang, yung ibang netizen ba, grabe sila manglait, no? Manglait kay Princess Abante. Let's not bash her the way sa kanyang personal appearance. Wag po. Kasi ang tao naman ay prepared herself to be interviewed, to do a press con, at naglaan siya ng oras to be presentable in front of us. So wag naman po natin siyang i-bash, di ba? Ito pa, taka man daw si Inday. Back to school muna, ma'am. I-contempt yun na, sir. Sana si Abante at Chua. Akala mo, lusot na naman ang ama mo, ha? Hindi archive. Yun ang mga komento ng mga netizens. Sana makahanap kayo ng medyo sensible ng spokesperson. Yung ayaw malagay sa alanganin ang sarili pag mali. Pwede naman magtanong sa proseso kung nag-aalanganan. Pwede naman sabihin niya, I will give updates on this situation, maybe on our next press con. So far, the only thing that I know is like this and like that, but I'm not too sure. Kung ganun ba? Diba? Loading si Abante, hindi yata alam kung ano isasagot. Kung anong tingin nyo sa Speaker of the House, ganun din ang tingin nyo sa Kongreso ng Pilipinas. Hala. Bago pa lang siya sa trabaho niya, mukhang stress na siya. Kaya talaga mahirap ipagtanggol si Tamba. Ito pa, akala ko Jinky Pacquiao. Uy, wag naman po. Sama ka talaga ng tatay mo, madam, paras kayong walang alam sa batas. Wag po kayong ganyan, Boboy Masbate, ha. Well, ginagampanan lang ni Princess Abante yung trabaho niya. Kung hindi naman detalyado ang mga sinasabi niya, baka kulang lang siya sa information. Or at least, she tried to explain, pero mali-mali talaga. So, kaya nag-react ang ombudsman dito. Nasabi ng ombudsman, so, ang naging complainant dito sa ginawa namin is the House of Representative Committee on Government and Public Accountability na si Joel Chua. So, sino ang gagawa namin ng complainant? Kaya nga, naguluhan ang ombudsman doon. Sabi pa ni Martinez, siguro naguguluhan lang sila o naguguluhan lang yung spokesperson. Of course, kung hindi alam ng spokesperson na itatanong yung question na yun, of course, hindi niya alam kung ano isasagot. Ang nag-endorse sa amin ng committee report
ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay ang Secretary General mismo. At sinabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Joel Chua was adopted by the House of Representatives. Si Chua naman, confident si Chua na bilis ng action ng ombudsman, pero hindi naman siya complainant. Ang gulo-gulo. Sabi ni Chua, the ombudsman acted purely on the strength of the committee report. We have not yet even attached or submitted the supporting evidence of the committee report. The alone speaks volumes. Kaya nga, tanong ng, ang hirap ni Chua, no? Puro na lang iwan ko siya. Sa ginawa mo, Chua, sino ngayon ang binash? Si Princess Abante. Di ba? Kung sana no nakipag-coordinate kayo sa ombudsman, 'di ba? Sabi nga ng ombudsman dapat makik-coordinate sila. Iwan ko sa Chua Hay nako, so yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Do you think itong galit ng ombudsman, kasi sabi nila wag nilang hayaan gamitin namin ang aming power to cite them in contempt. Sino ba ang sabi ng ng secretary? Sino ang sabi ng dito ito. Ang sabi dito na sabi ng Secretary General na sulat ito ng committee ni Joel Chua. So posible si Joel Chua ang ma-contempt. Tapos si Princess Abante masali na rin. Ay nako. Naguguluhan daw ang spokesperson. Baka naguguluhan daw. So yun lang kami ang ating Ladies Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.